Noong Oktubre 26, 2024, huling huminga si Amanda Gallagher sa isang nakakatakot na trahedya ng skydiving. Kung nagtataka ka, hindi ito dahil sa sira ang parachute, malakas na hangin o masamang paglapag. Matagumpay siya na nakalabas ng eroplano at ligtas na lumapag. Iniimbestigahan ng Federal Aviation Administration at National Transportation Safety Board ang kanyang pagkamatay. Ano nga ba ang nangyari kay Amanda Gallagher? Si Amanda, litratista mula Kansas, ay sumasakay ng eroplano para kunan ng larawan ang mga skydiver at bumababa rin siya sa lupa para kumuha ng mga larawan habang sila'y lumalapag. Ngunit sa araw na iyon, sa hindi maintindihang dahilan, lumipat si Amanda sa harap ng pakpak ng eroplano. Pagkatapos, umatras siya at iniangat ang kamera sa langit. Sa isang nakakatakot na bangungot, nahigop siya ng propeller ng umaandar na eroplano. Mula masama hanggang sa mas malala, tingnan natin ang pinakamasasamang sakuna sa skydiving ngayong 2024. Pinapayuhan pa rin ang manonood na mag-ingat. Si Liam Newman, 25, ay isang lalaking umiibig sa kalayaan ng himpapawid. Malayo sa lupa, mahal niya ang kilig ng paglipad sa himpapawid at tinatamasa ang sport na ito kasama ang kanyang ama, si Brett, na may halos 30 taon ng karanasan. Ipinanganak si Liam sa Taupo pero lumipat ang pamilya niya sa Australia noong 2000. Isang bagay ang hindi nagbago tungkol sa kanyang ama at yon ay ang pagmamahal niya sa skydiving. Ito ang naging ilan sa pinakaunang alaala ni Liam. Minsan, pinapanood niya ang kanyang ama na lumapag habang nasa gilid lang siya. Bata pa si Liam para sumama sa pagtalon noon pero hindi ito naging hadlang sa kanila ng kanyang ama na subukang gayahin yon. Nagkukunwari silang nagtatandem skydive mula sa sofa at alam na ng kanyang ina na may anak siyang susunod sa yapak ng ama. Ang tandem skydiving ay 2 taong sabay na tumatalon mula eroplano at magkasamang nakakabit habang tumatalon. Magandang opsyon ang tandem skydiving para sa mga baguhan dahil pwedeng maranasan ng walang lisensya ang skydiving habang kasama ang eksperto. Bilang baguhan, nakakabit ka sa isang lisensyadong skydiver mula talon hanggang lapag. Noong 5 taong gulang pa lang si Liam, kumuha ng espesyal na pahintulot ang kanyang ama na si Brett para isama ang kanyang anak sa isa sa kanyang tandem skydives. Dito nagsimula ang marami pang skydives ng mag-amang sina Brett at Liam. Instruktor ng tandem skydiving si Brett kaya lalong nainganyo si Liam sa skydiving. Kahit saan siya tumingin nung bata pa siya, nandun ito. Hindi ito gusto ng kanyang ina at pinigilan niya ang anak sa sport dahil hindi niya matanggap na parehong nahuhumaling sa kalangitan ang 2 mahalaga sa buhay niya. Pero hindi na niya mababago ang isip ni Liam dahil ginagaya nito ang ama niya. Nagtrabaho na mabuti si Liam para makuha ang lisensya niya na makalipad mag-isa. Sinanay siya ng mga pinakamahusay na instruktor at nagtrabaho rin siya sa kumpanya ng ama niya na nag-aayos ng mga gamit sa skydiving. Sa wakas, nagbunga ang kanyang pagsusumikap. Noong 2022, nakuha niya ang lisensya para makalipad mag-isa at makalipas ang 1 taon, naging instruktor siya sa iFly Brisbane Indoor Skydiving Center. Nakaipon na si Brett ng mga 15,000 talon at malapit ng lampasan yun ni Liam. Sa loob ng 2 taon, nakatapos na siya ng mahigit 600 talon at walang sinyales ng paghinto. Gayunpaman, noong Agosto 27, 2024, hindi naging ayon sa plano ang mga pangyayari. Sumali si Liam sa 5 araw na skills camp sa Funny Farm kasamang daan-daang bihasang skydiver. Naganap ang outdoor event sa Tarawera, isang rural na lugar sa Queensland, Australia. Martes noon at sobrang excited si Liam na tumalon. Isa na itong ritual ng pamilya para sa kanya at sa kanyang ama na uminom ng kape bago tumalon at magkwentuhan tungkol sa araw. Ganon din ang nangyari nung umaga at sabik si Liam sa pagtalon. Sinabi niya sa ama na gusto pa niyang pagbutihin ang kanyang skydiving skills. Maayos ang lahat at ilang minuta matapos ang 8:00 ng umaga, sabay-sabay tumalon si Liam at 4 na kasama mula sa eroplano. Ang kanyang ama, si Brett at isa pang grupo ay nasa likuran lang niya habang ginagawa niya ang pagtalon na ito. Maayos ang pantalon at lahat ay naging okay. Ikinambyo niya ang parachute sa kalagitnaan bilang paghahanda sa paglapag at naging perpekto ang resulta. Gayunpaman, sa huling 20 masatirpu talampakang layo, nagkamali ng kalkulasyon si Liam sa paglapag.
Itinama niya ang kanyang paglapit at sa proseso nagkamali siya ng liko. Lumiko siya pakaliwa para subukang maisalba ang liko pero bumagsak siya ng malakas. Nakagulat ito kay Brett na pababa rin sa likod lang ni Liam. Marami na siya nasaksihang aksidente bilang skydiver pero hindi niya inakalang makikita niyang bumagsak ang anak niya sa ilalim niya nung umagang yon. Agad siyang tumakbo at tinulungan si Liam hanggang dumating ang tulong. Hindi kayang gamutin ng emergency services ang seryosong sugat ni Liam. Dinala siya ng emergency responder sa ospital gamit ang helicopter. Dahil sa liblib na lokasyon, natagalan ang pagdating ng helicopter kaya lalong nahirapan silang madala agad si Liam sa ospital para sa agarang medical na atensyon. Matagal dumating ang helicopter kaya makalipas ang 2 oras namatay si Liam sa kanyang mga sugat bandang 10:00 ng umaga. Sunod naman si Terry Gardner. Sanay na sa skydiving si Terry Gardner. Sa edad na 73, nakapagtala na siya ng ilang libong talon at hindi hadlang ang kanyang edad para malunod siya sa mapanuksong yakap ng kalangitan. Noong Agosto 2022 lang, tumanggap siya ng sertipiko ng pagkilala para sa pagkumpleto ng kanyang ika-7,000 talon. Sinusulit niya ang buhay at siya ang namumuno at nag-oorganisa ng mga talon. Akala mo siguro hadlang ang edad niya pero si Terry ay kakaibang lolo. Dahil sa husay niya, hindi lang niya tinuruan ng iba mag-skydive kundi naipamahal pa niya sa kanila ang himpapawid. Noong Miyerkules, Enero 31, si Terry at 3 pang bihasang skydivers ay nagpasya na magsagawa ng ilang talon sa Eloy na mga 15 milya mula sa tinitirhan ni Terry. Pagsapit ng tanghali, natapos na nila ang 2 talon at magsisimula na sa ikatlo. Nagpasya silang baguhin ang plano at subukan ang formation jump sa talon na ito. Tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan, ito ay isang uri ng skydiving maneuver kung saan sabay-sabay tumatalon ang maraming skydiver sa isang partikular na formation at kadalasan ay kumakapit sila sa isa't isa sa pamamagitan ng paghawak sa mga braso o binti ng bawat isa. Ang formation jump na ito ay nasa humigit kumulang 14,000 talampakan ang taas. Ang formation jumping ay mahirap na maneuver na kailangan ng mahusay na koordinasyon at kasanayan ng mga skydiver habang nasa air. Tumalon sila palabas ng eroplano at nagsimulang lumapit sa isa't isa upang simulan ang formation. Bago pa mabuo ang formation, inilabas ni Terry ang parachute para sa maneuver, ngunit hindi tuluyang bumuka ang pangunahing parachute niya para pabagalin ang pagbaba. Sa skydiving, parehong eksperto at baguhan ay may 2 parachute, pangunahing at reserba. Ang reserbang parachute ay inilalabas kapag nagkamali ka habang lumilipad o kaya ay naabutan ka ng turbulence o nabangga ka sa isang bagay sa ere o sa matinding pagkakataon na hindi gumana ng maayos ang iyong pangunahing parachute. Kaya, sa pagkakataong ito, nang hindi tuluyang bumukas ang pangunahing parachute ni Terry, ang reserbang parachute niya ang naging susunod na opsyon. Pero hindi rin bumukas ang reserbang parachute niya. Dahil hindi bumukas ang mga parachute niya, hindi nakasama si Terry sa grupo sa formation at mabilis siyang bumagsak sa lupa. Habang bumabagsak si Terry, napanood na lang siya ng mga kasama niya dahil malayo sila para makatulong. Dahil sa matinding pagbagsak, agad tumawag ng bumbero ang grupo niya para humingi ng emergency na tulong, kaya dinala si Terry sa Casa Grande Banner Hospital dahil sa grabeng pinsala niya. Sa kasamaang palad, binawian ng buhay si Terry sa ospital dahil sa kanyang mga tinamong pinsala. Namatay si Terry habang ginagawa ang mahal niya. Sa kasamaang palad, ang pagkamatay ni Terry ay pangalawang skydiving incident sa Eloy kamakailan. 3 linggo lang ang nakaraan, noong Enero 14, isang aksidente ng hot air balloon ang nagdulot ng maraming namatay. Naksidente ang piloto ng Dropline Hot Air Balloon Rides at 4 na pasahero. Bago nagkaproblema ang lobo, 8 skydiver ang matagumpay na tumalon mula sa gondola. Nakakalungkot, namatay ang piloto at 3 pasahero sa aksidente at 1 pasahero ang malubhang nasugatan. Isa ring labis na nabighani sa ganda ng kalangitan ay si Devry Luricia Chase. Si Devry, 28, ay instruktor ng skydiving na mahal ang kanyang trabaho. Para kay Devry, hindi lang trabaho ang skydiving. Ito ang kanyang bokasyon, isang pasyon na buong buo niyang inialay ang sarili niya. Tulad na ibang instruktor na mahal ang ginagawa, sinikap niyang ibahagi ang pagmamahal sa esport sa bawat estudyante. Ang kanyang asawa na si Freddie na nakilala niya noong 2018 ay mahilig din sa skydiving.
Ito ay isang karaniwang interes para sa kanilang dalawa. Gustong-gusto ni Freddy na idokumento ang kanyang skydiving journey sa mahigit 400,000 niyang followers sa Instagram at malaking bahagi si Devry dito dahil siya ang nagre-record ng mga talon niya gamit ang parachute. Noong 2022, nagbisisyon si Devry na lumipat mula Maine papuntang California at halos sa panahong iyon din naging instruktor sa Skydive Paris. Si Devry, 28, ay patuloy na nagpapalaganap ng pagmamahal sa sport at mahusay sa paghikayat sa iba na sumubok ng skydiving. Maayos ang lahat tapos hindi na. Noong Biyernes, Agosto 2, 2024, sumabak siya sa skydiving gaya ng karaniwang araw. Si Devry ay abala buong araw, talon ng talon at ibinabahagi ang pagmamahal sa kalangitan sa mga tinuturuan. Sa huling talon niya, pamilyar at aliw na ang routine para sa kanya. Paulit-ulit na siyang lumapag dito, maingat na ginagabayan ang canopy sa damuhan gamit ang sanay na kilos. Sa huling talon, tandem skydiving siya kasama ang estudyante niyang si Kayla Black, 28 taong gulang. Habang bumababa sila, nakita nila ang pamilyar na tanawin ng Skydive Paris, isa sa pinakamalaki at pinakakilalang drop zone sa mundo. Matatagpuan sa Paris, California, kilala ang lugar na ito sa ideal na kondisyon para sa skydiving, kaya dinarayo ng mga tao mula sa buong mundo. Ngunit ngayon, may panganib sa kalangitan. Sa huling pagbaba, habang inikot niya ang canopy para sa paglapag, may napansin siyang kakaiba. Alam ng mga veteranong skydiver na dapat bantayan ang ganitong bagay. Ang Dust Devil ay isang panandaliang pero delikadong ipo-ipo na nabubuo sa matinding init. Nabubuo ang Dust Devil kapag mabilis na umaakyat ang mainit na hangin mula lupa sa malamig na hangin sa itaas na nagreresulta sa matitinding ipo-ipo na maaring magdulot ng panganib sa mga skydiver sa pamamagitan ng pag-abala sa kanilang parachute habang nasa air. Para sa karamihan ng tao, ang mga Dust Devil na ito ay hindi naman delikado, mga umiikot lang na haligi ng hangin na kadalasan ay hindi nakikita kapag nasa ibabaw ng damuhan. Pero para sa mga skydiver, isa itong seryosong panganib, hindi mahulaan at maaring ikamatay. Isipin mong nasa mataas kang bahagi ng himpapawid, bihasa mong minamanyobra ang canopy. Pagkatapos, biglang may nabuo na nakatagong ipo-ipo sa ibaba. Nahaharap ka sa isang desisyong kailangan gawin sa isang iglap na maaring magtakda ng kaibahan sa pagitan ng kaligtasan at kapahamakan. Ayaw mong maipit habang nasa ere ka. Mabilis siyang kumilos at inakay ang canopy palayo na parang eksperto. Habang iniiwasan niya ang unang Dust Devil, biglang may isa pa ulit na parang biglang lumitaw. Ito naman ay umikot sa ilalim niya, hindi makita sa ibabaw ng damuhan at inabutan siyang hindi handa. Biglang, hinila ang canopy ni Devry sa isang di mapigilang pag-ikot. Pinilipit ng malakas na ipo-ipo ang kanyang parachute at kahit may karanasan siya, wala na siyang nagawa. Siya at si Kayla ay bumagsak sa lupa. Pagbagsak ni na Devry at Kayla sa bukirin malapit sa Getz Road, agad dumating ang mga deputy ng Riverside County Sheriff's Department at natagpuan silang parehong malubhang sugatan. Walang malay si Devry, ngunit humihinga pa siya ng datnan ng mga nagbigay ng paunang lunas. Mga 2:30 ng hapon dumating ang emergency services para dalhin sila sa ospital. Gayunpaman, matindi ang mga pinsala ni Devry at ginagawa ang lahat ng paraan upang mailigtas silang dalawa. Ang buhay niya at ni Kayla. Saktong dumating sa ospital ang asawa ni Devry para makasama siya. Pagdating niya, idineklarang patay si Devry sa Inland Valley Medical Center. 2 araw matapos iyon, Agosto 4 pumanaw si Kayla sa Riverside University Health Systems Medical Center kasama ang kanyang pamilya. Sa gitna ng trahedya, nakahanap ng kaaliwan ang pamilya ni Kayla sa desisyon niyang maging organ donor. Dahil sa kanyang walang pag-iimbot na regalo, patuloy ang kanyang alaala at nagbibigay pag-asa sa iba. Para kina Devry at Kayla, ang skydiving ay isang hilig na nagdala sa kanila sa rorok ng kasiyahan. Inialay nila ang buhay sa esport na ito at natagpuan ang kapayapaan sa paggawa ng mahal nilang bagay. Ang mga skydiver ay mga atletang nilampasan ang takot at niyakap ang kalayaan ng paglipad. Isa si Carolina Muñoz Kennedy sa mga taong tinuturing ang skydiving bilang gantimpala sa sarili. 2 araw pa lang matapos mag-apatang si Carolina, determinado siyang ipagdiwang ang mahalagang yugto ng buhay niya sa matapang niyang paraan ginagawa ang pinakamahal niya.
Noong Oktubre 29, 2024 ginugol niya ang araw sa pag-skydiving sa Boituva, Brazil, isang lugar na kilala sa perpektong kondisyon at kamanghamanghang tanawin. Talon sa talon, lumilipad siya sa langit, ibinabahagi ang saya at pananabik na nagpapasigla sa kanyang mapangahas na espiritu. Para kay Carolina, isang physiotherapista at chiropractor sa Chile, ang skydiving ay hindi lang libangan, kundi paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa buhay at mga hamong gusto niya. Ang huling talon na ito ngayong araw ay nakalaan bilang engrandeng pagtatapos ng kanyang mga pagdiriwang na pagtalon. Maayos lahat hanggang ngayon. Nakagawa siya ng maraming matagumpay na pagtalon, kabilang ang ilan sa iisang araw at bihasa siyang skydiver na sanay sa technical at emotional na hamon ng sport. Gayunpaman, habang bumababa siya, may nangyaring di inaasahan. Nang buksan ni Carolina ang pangunahing parachute niya, may napansin siyang kakaiba. Hindi ito maayos na buksan. Bumilis bigla ang bagsak niya at lalo pang tumindi habang pilit niyang kinokontrol ang sitwasyon. Nanatili siyang nakatutok, gumana ang kanyang pagsasanay at mabilis niyang napagdesisyunan na gamitin ang kanyang reserbang parachute. Halos agad, nagkabuhol ang tali ng reserbang parachute kaya't naipit siya sa mabilis at magulong pag-ikot. Nakita ng mga saksi ang nakakatakot na pangyayari at natigilan sa takot habang pinapanood siyang umiikot ng walang kontrol sa himpapawid. Mula sa lupa, ang mga nakakita ay tanging umaasa na lang na makakahanap si Carolina ng paraan para makawala sa umiikot na pagbagsak habang ang kanyang anyo ay nagiging maliit at balisang tuldok sa kalanitan. Sa nakakadurog pusong kuha, makikitang nahirapan siya sa ere at sandali lang nagkaroon ng kontrol. Biglang nagbago ng direksyon ang parachute niya at napunta sa kalapit na kalsada. Sa huling sandali, nag-emergency na manyobra si Carolina para manatiling balanse. Pero hindi yon sapat. Nawala ang kanyang katawan sa likod ng mga tuktok ng puno at pagkatapos ay narinig ang isang malakas na tunog ng pagbagsak. Kahit bumagsak ng marahas, matatak pa rin ang diwa ni Carolina. Humihinga pa rin siya habang nakahiga sa lupa, hindi gumagalaw. Agad siyang nilapitan ng mga tao, marami pa ring nagulat habang tumatawag ng emergency services. Tahimik na takot ang bumalot habang nagtipon ang mga tao. Di sigurado kung may magagawa pa kundi maghintay at umasa. Pagdating ng mga paramedic, agad tinulungan at sinuri si Carolina para patatagin ang kanyang lagay. Agad siyang dinala sa pinakamalapit na ospital, ngunit sa kabila ng lahat ng pagsisikap, masyadong malala ang kanyang mga sugat. Pumanaw siya ilang sandali matapos dumating sa medical center. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng matinding dalamhati sa mga nakasaksi. Sunod naman, narito si Gregory Coates, 36 na taong gulang. Mahilig si Gregory sa bundok at kalangitan. Nakatira siya sa maliit na komunidad sa bulubundukin ng Colorado at nahumaling sa saya at kalayang dulot ng skydiving. Noong hapon ng Oktubre 29, 2024 nagpasya si Gregory na subukan muli ang isa pang dive na puno ng adrenaline. Sumali siya sa Mile High Skydiving malapit sa Vance Brand Municipal Airport sa Longmont para sa wingsuit jump. Ang wingsuit jump ay pagtalo na suot ang wingsuit, isang espesyal na jumpsuit na nagbibigay daan sa mga skydiver na dumuusdos na parang ibon sa himpapawid. Karaniwan, ang mga wingsuit ay may mga webbing upang makalika ng mas mataas na lift na nagpapahaba rin ng oras sa ere dahil ang lumilipad ay dumudula sa hangin imbes na basta bumabagsak lang. Pinapapagal ng suit na ito ang pagbaba, kaya nagagawa ng mga jumper gumalaw sa ere bago magbukas ng parachute. Bandang alas 3:27 ng hapon, tumalon si Gregory mula sa eroplano sa Longmont para lumipat sa himpapawid bago buksan ang parachute at ligtas na lumapag. Pagkalabas niya ng eroplano, hindi bumukas ang kanyang pangunahing parachute. Sa wingsuit flying, mahalaga ang parachute para ligtas bumagal ang pagbaba, lalo na kapag malapit na sa lupa. Sa wingsuit flying, kahit maliit na aberya pwedeng magdulot ng trahedya dahil kailangan ng mataas na presisyon sa pagkokontrol ng pagbaba. Nang mapansin ang aberya, mabilis na tinasa ni Gregory ang kanyang mga opsyon at lumipat sa kanyang reserbang parachute sa huling pagtatangka na maging matatag at ligtas na makalapag. Nagkaaberya rin ang reserbang parachute kaya tuluyan siyang nahulog ng walang kontrol. Sinubukan ni Gregory na panatilihin ang kontrol habang mabilis siyang bumabagsak suot ang kanyang wingsuit. Dahil walang gumaganang parachute, imposibleng mapigilan ang pagbagsak niya.
Walang nagawa ang mga nakasaksi malapit sa kanto ng Nelson Road at Grandview Meadows Drive, kundi manood sa takot habang nakikita siyang umiikot pababa. Dahil wala ng oras o pagpipilian, bumagsak si Gregory sa isang bukas na parang sa timog ng Vance Brad Municipal Airport. Isipin mong nanonood ka mula sa lupa at nakikita mong biglang nahihirapan ang isang skydiver sa kalagitnaan ng ere. Bumibilis ang tibok ng puso mo habang naiisip mong may mali. Agad tumawag sa 911 ang mga saksi at dumating ang emergency response team matapos ang ilang sandali. Bagamat mabilis na nakarating ang mga paramedic sa kanya, wala na silang magawa para mabago ang kinalabasan. Pumanaw na si Gregory. Kinumpirma ng coroner ng Boulder County ang pagkakakilanlan ni Coates at mabilis na kumalat ang balita ng kanyang pagpanaw na nagdulot ng matinding lungkot at pagkabigla sa lokal na komunidad at mga kasamahan sa skydiving. Para kay Gregory, naging paraan ang skydiving para makalaya at tuklasin ang hangganan ng paglipad. Ngunit ang mga pangyayari noong araw na yon ay nag-iwan ng malungkot na bahid sa kanyang mapangahas na pamana. Ang pagkamatay ni Gregory Coates ay nagdulot ng seryosong tanong tungkol sa safety protocol at kagamitan ng Mile High Skydiving ang nag-operate ng kanyang pagtalon. Itinatag malapit sa Longmont, ang Mile High Skydiving ay matagal nang nagbibigay ng skydiving experiences, ngunit nakaranas ng pagsusuri dahil sa ilang aksidente. Ang pagkamatay ni Coates ay ikalimang insidente ng pagkasawi kaugnay sa kumpanya mula 2018 na nagdulot ng pag-aalala sa lokal na komunidad hinggil sa pamantayan ng kaligtasan. Kasama sa mga nasawi ang 23 anyos na lalaki na namatay sa pagtalon kasama ang Mile High noong 2018, isang tandem jump na ikinasawi ng instruktor at estudyante noong 2008 at isang insidente noong 2021 na nagresulta sa pagkamatay ng 26 na anyos na solo jumper mula Boulder. Kahit inuuna ang kaligtasan, laging asahan ang hindi inaasahan. At totoo ito para kay Jose de Alencar Lima Jr., hindi na bago kay Jose ang kalanghitan. Sa edad na 49, mahigit 20 taon na niyang hinaharap ang mundo ng skydiving. Si Jose, tubong Brazil na lumipat sa Alemanya, ay respetadong instruktor ng skydiving at veterano ng Parachute Infantry Brigade ng Hukbong Sandatahan ng Brazil. Ang pagmamahal niya sa mga high adrenaline na pakikipagsapalaran ang nagdala sa kanya sa hindi mabilang na mga talon, ginagabayan ang mga estudyante at kaibigan sa kilig at husay ng skydiving. Pagbalik niya sa Brazil para bisitahin ang pamilya, may kakaiba siyang plano para gunitain ang okasyon. Isang pagtatangka ng speedfly sa maganda, ngunit hamong tanawin ng Pedra Bonita sa Sao Conrado noong Nobyembre 3, 2024. Ang bangin ng Pedra Bonita ay kilala sa magagandang tanawin at pagiging popular sa mga mahilig sa pakikipagsapalaran. Ang speed flying ay sport na pinagsasama ang thrill ng skydiving at kontrol ng paragliding na nangangailangan ng eksaktong galaw at karanasan. Para kay Jose, ito'y natural na pagusbong at paraan para magamit ang karanasan sa bagong kapanapanabik na bagay. Habang naghahanda tumalon noong malinaw na linggo ng umaga, nasa kalakasan si Jose. Ang makapal na gubat, mabatong bangin at malawak na langit ang dahilan kaya nais niyang tuklasin ang lugar na yon. Kilalang mapangahas, sa halip na gamitin ang karaniwang rampa, pinili ni Jose ang isang masukal na daan na diretso sa gilid ng bangin. Isang kalkuladong panganib na dati na niyang ginawa pero kailangan ng matinding atensyon at kontrol. Nakahanda na ang kanyang parachute, nagsimula nang tumakbo si Jose papunta sa gilid ng bangin. Ngunit habang papalapit siya sa gilid, biglang sumabit ang kanyang paa sa isang nakatagong butas dahilan upang siya ay matisod. Ang kanyang parachute na bahagya lang nabuksan ay hindi na nagkaroon ng pagkakataong bumukas ng buo at mapatatag siya. Agad siyang bumagsak ng walang kontrol, nawalan ng mahahalagang segundo para makabawi ng balanse. Nanonood ang mga saksi na gulat habang nagpupumilit si Jose, umiikot at bumagsak sa gilid ng bangin hanggang sa mawala sa makapal na gubat. Nakakakilabot na video ang nagpakita kay Jose ang bihasang instruktor na walang magawa sa harap ng matarek na bangin. Ang kanyang paglapag, 820 talampakan sa ibaba, ay magaspang at sa batong lugar na mahirap abutin, ngunit nagsikap ang mga tagapagligtas na marating siya. Matapos ang ilang oras ng paghanap, natagpuan ng emergency team ang katawan ni Jose sa bangin. Nakakuha siya ng mga malulubang pinsala na naging sanhi ng kanyang pagkamatay sa mismong pagbagsak. Ang mga nakakakilala sa kanya ng lubos ay aalalahanin si Jose bilang isang taong buong pusong niyakap ang buhay, may mapangahas na kaluluwa at walang sawang determinasyon.
Nagkaroon siya ng malungkot na aksidente isang buwan matapos mamatay si Carolina Muñoz Kennedy sa skydiving sa Brazil. Karamihan ay itinuturi ang skydiving bilang isang mataas na panganib na sport. Ngunit noong 2023, ang bilang ng namamatay sa skydiving ay 0.27 kada 100,000. At para sa mga ganap na sanay na skydivers, ang karaniwang bilang ng injury ay 0.25 kada 1,000 talon o isa sa bawat 4,000. Kaya anong masasabi mo? Handa ka na bang subukan ang kilig ng pagtalon sa himpapawid? Salamat sa panonood, magkita tayo muli. Manatiling matapang at mamuhay ng tapang.